Umaga ng June 16, 2005, si Murugan Canyapan, isang 27 anyos na tagalinis, ay may nakakahilakbot na nadiskubre sa tabi ng Kallang River. Nakakita siya ng basang-basa at brown na kahon na may tape. Gusto niya itong itapon pero sobrang sira na dahil sa tubig. Nang buhatin niya ang kahon, nawasak ito at lumabas ang isang berdeng pakete sa loob. Laking gulat ni Murugan nang makita niyang laman nito ay naputol na bahagi ng katawan ng isang babae, pinutol sa may balakang at mga tuhod. Dahil sa sariwang hitsura ng bangkay na parang bagong patay lang, agad na tumawag si Murugan sa pulis para i-report ang nakakadiring na tuklasan. Ayon kay Murugan, walang dugo o amoy at ang nakalantad na buto sa tuhod ay maputi. Nilibot ng mga pulis ang paligid ng ilog sa loob ng 2 kilometrong radius, naghahanap ng iba pang parte ng katawan at posibleng mga ebidensya. Makalipas ang ilang oras, mga 200 metro mula sa unang lugar ng natuklasan, nakakita sila ng red at white na printer box na naglalaman ng pang-itaas na bahagi ng katawan ng babae, putol ang mga braso at kamay. Ang parte ng katawan na ito ay binalot sa plastic bag at mga papel mula sa lumang issue ng isang lokal na Chinese na dyaryo. Kalaunan, ang 2 parte ng katawan ay sinuri at napag-alamang galing sa iisang tao. Nagkasample ang mga forensic expert at nakuha ang fingerprints ng biktima. Matapos ma-check ang database, natagpuan ng mga pulis ang tugma. Ang fingerprints ay pag-aari ng 22 anyos na si Liu Hongmei. Ipinanganak noong September 14, 1982 sa Changchun, China. Si Liu Hongmei ay pangatlo sa 4 na magkakapatid mula sa simpleng pamilya at kilala sa kanyang mabuting ugali. Ngunit ang iba pang impormasyon tungkol sa kanya ay nananatiling misteryo. Noong 2003, pagkatapos makapagtapos ng pag-aaral, lumipat si Liu sa Singapore, sumusunod sa yapak ng isa niyang kapatid na si Hongwei, na naunang lumipat at engaged sa isang Singaporean. Layunin ni Liu na makahanap ng magandang trabaho upang mapabuti ang kanilang buhay. Nakahanap si Liu ng trabaho sa Agar Systems Singapore bilang production operator. Palibhasa'y masipag at gustong umasenso, nag-enroll siya sa evening English classes, balak mag-aral sa isang local polytechnic university at kumuha ng degree sa tourism. Sa kumpanya, naging sentro siya ng inggit at suspetya dahil sa bilis ng promotion niya sa trabaho. Ang mabilis na pag-promote niya mula sa unang posisyon ay nagdulot ng maraming kontrobersya at chismis, lalo na nang ma-promote siya ulit sa mas mataas pang posisyon. Ang pagiging malapit ni Liu, na 25 taong gulang na dalaga, sa kanyang supervisor na si Leong Xiuchor, na nasa 50 anyos na, ay halatang-halata ng lahat. Si Leong ay ipinanganak noong April 19, 1955. May kambal na kapatid si Leong na kasama niyang lumaki at naninirahan sa Singapore. Nagtapos si Leong ng mas mataas na edukasyon at nakumpleto ang national service. Pagkatapos, nagtrabaho siya sa Singtel mula 1976 hanggang 1996. Hindi alam ng mga malalapit kay Leong na si Liu ay kalaguyo niya dahil kalahati lang ng edad niya ito at mas bata pa kaysa sa ilang mga anak niya. Nagsimula ang kanilang relasyon nang unang itinalaga si Liu na magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamamahala. Noong una, maingat silang kumilos, pero kalaunan, parang hindi na nila maitago ang kanilang relasyon. Umabot na sa puntong nakita silang naghahalikan at nagyayakapan sa harap ng ibang empleyado ng kumpanya. Noong September 14, 2004, nai-report sila sa management dahil sa paghahalikan at parehong nakatanggap ng matinding reprimand mula sa mga executive ng kumpanya dahil sa hindi angkop na pag-uugali sa trabaho. Sa kabila ng reprimand, ipinagpatuloy pa rin ng magkasintahan ang kanilang bawal na relasyon. Noong June 15, 2005, nai-report ng mga kasamahan ni Liu na siya ay nawawala. Nag-aalala sila dahil hindi normal para sa kanya na hindi pumasok sa trabaho. Noong June 18, pumunta ang mga pulis sa pinagtatrabahuhan ni Liu
at kinausap ang kanyang mga katrabaho. Inilahad ng mga ito sa mga investigador ang relasyon ni Liu sa kanyang boss na doble ang edad sa kanya. Nagdesisyon ang mga pulis na interogahin si Leong. Sa oras na iyon, hindi sinabi ng mga investigador kay Leong na natagpuan na ang katawan ni Liu. Gayunpaman, napansin ni Inspector Roy Lim na kakaiba ang kilos ni Leong. Nagiging defensive si Leong, itinatanggi ang anumang relasyon kay Liu at nanginginig ang kanyang mga kamay. Napansin din ng inspektor ang maliit na hiwa sa mga daliri ng lalaki. Dahil dito, dinala si Leong sa police station para sa karagdagang investigasyon. Pagkalipas ng 9 na oras na pag-detain, inamin ni Leong na pinatay niya si Liu bilang bahagi ng kanilang lovers pact, pero hindi niya natuloy ang kanyang bahagi ng kasunduan. Inamin din niya na may romantikong relasyon sila ni Liu sa loob ng 1 taon. Ang forensic pathologist na si Dr. Teo Eng Sui ay hindi matukoy ang sanhi ng pagkamatay dahil walang defensive wounds at nawawala ang ulo, shins at paa ni Liu. Kinumpirma rin na walang sexual violence. 3 araw matapos matagpuan ang katawan ni Liu, kinasuhan si Leong ng pagpatay. Sa ilalim ng batas ng Singapore, kung mapatunayan siyang nagkasala, haharap siya sa parusang kamatayan. Nang marinig ng pamilya ni Leong ang balita, agad silang bumalik sa Singapore para sa hearing ng kaso. Kumuha ang pamilya ni Leong ng kilalang abogado na si Subhas Anandan para ipagtanggol siya. Sa kanyang unang pahayag, itinanggi ni Leong ang pagpatay kay Liu, sinasabing dumating ito sa kanyang bahay noong June 15, 2005 at nagmungkahi na magpakamatay silang dalawa sa ngalan ng wagas na pagmamahal. Sinabi ni Leong na sa sobrang desperado ni Liu, pumayag itong siya ang maunang pasakal para ipakita ang sinseridad nito. Pumayag si Leong, sinakal si Liu gamit ang tuwalya hanggang mamatay ito. Pinapatunayan ni Leong sa mga otoridad na mahal niya si Liu at nasasaktan siya sa pagkamatay nito at hindi niya sinadyang patayin ito. Sa simula, balak ni Leong na magpakamatay kasama si Liu, ngunit hindi niya natuloy dahil sa takot. Sa halip, tinago niya ang katawan nito sa bahay at sa iba't ibang lugar. Ginamit niya ang isang butcher's knife at rubber mallet upang hiwain ang katawan sa 7 bahagi at paghiwalayin ang mga buto. Matapos itago ang mga labi sa plastic bags at kahon, nilinis niya ang banyo at nag-ayos. Ginamit niya ang bisikleta ng anak upang itapon ang mga binti, sapatos at gamit ng biktima. Pagkatapos, itinapon niya ang iba pang bahagi sa Kallang River at iba pang lugar. Gayunpaman, may mga detalye sa investigasyon ng pulis na hindi tugma sa kwento ni Leong ng mutual na pagpapakamatay sa ngalan ng pag-ibig. 2 araw bago mamatay si Liu, iniulat niya sa pulisya ang pagnanakaw ng kanyang bank card at mga unauthorized withdrawals sa kanyang account. Sa mga footage mula sa ATM, may isang lalaking nakakap at hooded sweatshirt na nahuli, na pinaghihinalaang si Leong. Naisip ng mga investigador na ang motibo ng pagpatay kay Liu ay maaaring may kinalaman sa pagnanakaw ng kanyang pera. Naging komplikado ang investigasyon nang lumabas na may identikal na kambal si Leong na maaaring sangkot sa krimen at mahirap itong patunayan dahil pareho silang mayroong DNA. Iniisip din ng inspektor na baka tinatakpan ni Leong ang kanyang kapatid na maaaring siya ang pumatay kay Liu at magnakaw ng kanyang bank cards. Ngunit sa kabutihang palad, agad na naayos ang pagkakalito dahil mayroon ng mabigat na alibi ang kambal na kapatid para sa araw ng krimen. Kaya naman, tiyak na si Leong ang taong nakita sa ATM na nag-withdraw ng pera. Si Liu ay umuunlad sa trabaho at kamakailan lang ay lumapit sa isang dating agency para hanapin ang potential boyfriend dahil alam niya na wala siyang future sa relasyon niya kay Leong. Lahat ng ito ay sumasalungat sa argumento ni Leong tungkol sa kanilang planong pagpapakamatay sa ngalan ng pag-ibig. Patuloy ang paghahanap ng pulisya sa mga labi ni Liu kahit matapos ang pag-aresto kay Leong. Isang espesyal na police task force
ang nagtulong-tulong upang hanapin ang natitirang bahagi ng katawan sa paligid ng Kallang River at Singapore River. Sa huli, natagpuan ang iba pang parte ng katawan sa isang incineration plant sa Tuas, kung saan dinadala ang basura mula sa Singapore River. Matapos ang 10 oras, natuklasan ng pulisya ang isang decomposed na ulo na balot sa dyaryo at nasa loob ng isang dilaw na bag, pati na rin ang mga hiwa-hiwalay na binti. Bagaman sobrang decomposed na ang ulo, kaya hindi na ito makilala, kinumpirma ni Dr. Teo na ito ay nauugnay sa biktima. Gayunpaman, hindi na natagpuan ang mga hiwa-hiwalay na paa. Noong June 18, 2005, matapos nakasuhan ng pagpatay, dinala si Leong sa kanyang tahanan kung saan naganap ang krimen. Nakuha ng pulisya ang ilang bagay na naglalaman ng bahagyang sira-sirang butcher knife, rubber mallet, Chinese newspapers na may missing pages, plastic bags, bahagi ng damit na isinuot ni Leong bago siya maaresto, at ang tuwalya na sinasabing ginamit niya sa pagsakal kay Liu. Natagpuan din ng forensic pathologist ang mga maliit na metal fragment na kagaya ng butcher knife na ginamit ni Leong sa paghihiwa kay Liu. Ang mga pahinang newspaper na natagpuan sa paligid ng katawan ay mula sa newspaper sa bahay ni Leong. Ang fiber na natagpuan sa mga kahon ay tumugma sa fiber sa damit ni Leong. Ang tape na ginamit sa pagbalot sa mga cardboard boxes at ang mga bag na ginamit sa pagbalot sa mga bahagi ng katawan ay mula sa bahay ni Leong. Sa banyo kung saan niya nahiwa-hiwalay ang katawan, natagpuan ng pulisya ang isang maliit na pula-pulang mantsa ng dugo ni Liu sa ilalim ng inidoro. 10 araw matapos ang kanyang pag-aresto, nag-breakdown si Leong at inamin ang lahat sa pulisya. Iniwan niya ang kanyang unang pahayag at sinabi ang buong katotohanan, kabilang ang pagnanakaw niya ng bank cards ni Liu at paggamit ng pera nito para sa mga pagbili. Ang kanyang pangamba ay baka makilala siya ni Liu sa mga recording ng surveillance camera at baka malaman ng kanyang pamilya at mga kakilala ang totoong relasyon nila. Natakot si Leong na mawalan ng trabaho at respeto ng pamilya at kaibigan, kaya inimbitahan niya si Liu sa kanyang bahay at sinakal ito. Yung mga bagay na kinatatakutan niya ay nangyari, pero may malalang epekto. Sa halip na simpleng pagnanakaw, nagbunga ito ng krimen. Noong Mayo 3, 2006, sa unang pagkakataon, lumitaw si Leong sa korte na sinampahan ng kaso ng pagpatay kay Liu. Nang sumaksi siya, bigla niyang binaliktad ang kanyang kwento. Sinabing pinilit siya ni Inspector Roy na sumulat ng mga salaysay at pag-amin. Pinanindigan ni Leong na pinangako sa kanya na ang mga pahayag na ito ay makakatulong upang bawasan ang mga paratang ng pagpatay laban sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ni Inspector Roy ang mga akusasyon na ito. Pinasiya ni Judge Tae Engwan na ang pag-amin ng akusado ay maaaring tanggapin bilang ebidensya. Matapos ang pangyayaring ito, ibinalik ni Leong ang orihinal niyang kwento. Sinasabing, ang pagkamatay ni Liu ay bunga ng isang kasunduan ng pag-ibig na magpakamatay sila ng sabay. Sinabi niya na ang babae ay kusang pumayag na siya ay sakalin, na nagpapatunay sa kanyang pagiging tapat at pagmamahal sa kanya. Ang dahilan kung bakit nanindigan si Leong sa bersyong ito ay dahil gusto niyang maparusahan ng manslaughter na maaaring magresulta sa maximum na parusa ng habambuhay na pagkabilanggo sa halip na bitay. Matapos ang 16 na araw na paglilitis, tinanggihan ni Judge Tae Engwan na ibaba ang parusa ng pagpatay kay Leong. Hindi siya naniniwala sa mga alegasyon nito tungkol sa kasunduan ng pag-ibig. Sinabi ng hukom na si Liu ay isang masiglang kabataang babae na walang dahilan upang hangarin ang kamatayan, kaya't hindi niya tinatanggap ang depensa ni Leong. Sa isang di kanais-nais na pangyayari, nang ipakita ni Leong kung paano niya sinakal si Liu, napansin ng isang reporter ang isang kakaibang ngiti sa mukha ni Leong na maaaring mga pahiwatig ng kakulangan ng pagsisisi. Pinaalalahanan ni Judge Tae Engwan na batay sa lahat ng ebidensya, may motibo si Leong na patayin si Liu sa pag-aakala na maaari siyang mawalan ng respeto
ng kanyang pamilya, trabaho at reputasyon dahil sa pagnanakaw kung ire-report siya ng babae. Sa wakas, hinatulan ni Judge Tae En Kwan si Leong Tsuchor, 51 taong gulang, ng pagpatay at hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. The intersection of true crime and freedom of the press underscores the vital role that responsible journalism plays in uncovering truths and seeking justice. True crime reporting, when done ethically, can shine a light on the darker aspects of society, holding individuals accountable and informing the public. However, it also serves as a reminder of the importance of balancing the right to know with respect for the victim's privacy and dignity. The moral lesson here is that a free press is crucial for transparency and accountability, yet it must exercise its power with integrity and sensitivity to avoid sensationalism and protect the rights and well-being of all individuals involved.